Ang tanong, What is arrest and how is it made? Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe button, at notification bell para otomatiko kang maa-update sa mga latest videos na tiyak na makakatulong sa iyo. Para ipaliwanag ang kasagutan sa ating tanong, naririto na po ang ating abang lingkod, ang ating Justice Buddy, Attorney Jeffrey Bahita. isang mapagpalang araw sa ating lahat. What is arrest? Ito, napaka-simple at napaka-paborito nito. Hindi lamang sa board exam, pero pati sa practice, sa totoong buhay. Dahil ito ang isa sa mga importanteng trabaho ng ating kapulisan. Arrest under Rule 113 of the Criminal Procedure, in its Section 1, nandyan ang definition of arrest. Ang sabi dyan, arrest is the taking of a person into custody in order that he may be bound to answer for the commission of an offense. Ang pag-aresto ay ang pagkuha sa tao. Tatandaan natin na ang subject matter ng arrest ay tao, hindi bagay, hindi ebidensya, kundi mismo yung tao na kukunin ng ating alagad ng batas para dalhin dun sa custody ng otoridad. Bakit? Dahil kailangan niyang sumagot dun sa posibleng kaso laban sa kanya. Meron pa tayong isang definition of arrest galing sa Amerika. It is the act of depriving a person of his or her liberty. Dito sa pag-aresto, ang karapatan ng tao na posibleng maapektuhan ay ang kanyang kalayaan. Dahil hindi na siya magiging malaya, siya ay aarestuhin at dadalhin sa kustodiya ng otoridad. Bakit kamo? Dahil patungkol to sa posibleng investigasyon o sa pagpigil ng mga krimen. Ang salita pala na arrest, the term is an Anglo-Norman in origin and is related to the French word arrêt, meaning to stop or stop. Pagpigil. Kaya inaaresto ang isang tao dahil posibleng konektado ito sa kaso na under investigation o kaya naman yung tao ay kailangan mapigilan dahil gumawa or gumagawa siya ng krimen. Ang pangalawang tanong, how is arrest made? Paano naman ginagawa ang arrest? May dalawang paraan kung paano natin gagawin ang pag-aresto. Under Section 2, an arrest is made by, number 1, an actual restraint of a person to be arrested, or by, number 2, his submission to the custody of the person making the arrest. Simpleng-simple lang. Ang dalawang klase or dalawang paraan ng pag-aresto ay una, actual restraint. Ibig sabihin, yung tao mismo ay nanlalaban. Hindi siya sumusuko basta-basta. Halimbawa, nandyan ang pulis, whether with warrant or without warrant of arrest, nandyan ang pulis, hindi siya basta-basta susuko. Ang sabi ng mga kriminal, lalo na yung mga pusakal, magkamatayan na pero hindi ako sasama sa pulis. Ang sabi nga sa English, over my dead body. Ngayon, yun yung unang paraan para mag-aresto. Pag nanlalaban, actual restraint, kailangan mo pa ring arestuin dahil ikaw ang alagad ng batas. Yung badge mo ng pagkapulis or NBI or any law enforcement agency na may mandato na mang-aresto, yan ang iyong gagamitin at yung warrant of arrest kung meron man na inisyo ang ating hukuman para pasukuin yung taong inaaresto. Ngayon, yung pangalawang klase ng pag-aresto ay by his voluntary submission. Ibig sabihin, sumusuko ng kusa. Hindi mo na kailangang labanan dahil voluntary submission. Yung isa, nanlalaban, actual restraint. Yung ikalawa naman, voluntary submission. Sumusuko siya. Yun ang dalawang paraan kung paano maaresto ang isang tao. Ang tanong naman na susunod, pag nang-aaresto ka, halimbawa, yung unang paraan ng pag-aresto, yung actual restraint. Ang tanong, pwede mo bang bugbugin? Pwede mo bang suntukin? Or pwede mo bang tadyakan?
Yung tao na yon, pwede mo bang bigwasan? Pwede ka bang gumamit ng puwersa? Basahin natin ang sabi ng Section 2. No violence or unnecessary force shall be used in making an arrest. Pwede hindi. Ang sagot, pwede bang gumamit ng puwersa o hindi? Ang sagot, pwede. Pwede mong suntukin, pwede mong tadyakan, pwede mong bigwasan. Provided na yung gagawin mong violence or force must be necessary. Yan ang smart word. Necessary. Kailangan. Kaya mo ginagawa yung pagsuntok, pagtadyak o pagbigwas dun sa inaaresto mo dahil kailangan. Bakit? Dahil kung hindi naman kailangan or unnecessary, halimbawa sumusuko na, 'di ba? Dalawa ang klase ng pag-aresto. Yung ikalawang paraan ng pag-aresto ay sumusuko mismo yung taong aarestuhin. Kung sumusuko na yan, taas na mga kamay niyan, hindi naman nanlalaban, hindi mo na kailangan pang bigwasan, suntukin, or tadyakan. Because that would be unnecessary. Doon papasok ang tinatawag nilang police brutality. Ang sabi pa dito sa Section 2, the person arrested shall not be subject to a greater restraint than is necessary for his detention. Sa madaling sabi, yung mga bagay na gagawin mo kung ikaw ang arresting officer doon sa taong inaaresto must be reasonable. Tatandaan niyo yung salitang reasonable at kailangan. Dalawang bagay, reasonable and necessary. Whether susuntukin mo, tatadyakan mo, o bibigwasan mo, kailangan 1, reasonable, and 2, necessary. Tanong, paano natin malalaman kung reasonable and necessary yung puwersa or yung violence na i-apply mo pag mag-aaresto ka? Halimbawa, may baril yung aarestuin mo. Dapat ba may baril ka rin? Or pwedeng kutsilyo? Or ano? Ayon, yung test ng reasonableness and necessary will be judged based on the totality of the circumstances. Ibig sabihin, it will be a case-to-case basis. But the judge will be guided with the use of common sense and logic. Halimbawa, babariling ka na. Alam nga namang gamitin mo yung aikido ka lang or karate do? Siyempre hindi yun, di ba? Ano ka? Avengers? Hindi tinatabla ng bala? Kung babarilin ka, malamang kailangan mo nang bunutin ang iyong baril, di ba? Kailangan mo nang gamitin ang iyong baril. But then again, mag-ingat kayo. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan mong gamitin ang iyong baril. Di ba? Meron ngang napabalita patungkol dyan. Di umano dating sundalo daw na binaril ng pulis na ngayon ay iniimbestagahan. Again, pagdating dito sa issue na to, tatandaan lang natin yung dalawang bagay. 1, test of reasonableness, and 2, test of necessity. Yang dalawang bagay na yan ang magiging giya nyo pagka kayo ay naging alagad ng batas. Nabitin ka ba sa ating talakayan? Panoorin mo ang iba pang videos ng ating Justice Body dahil ang sabi sa Kawikaan 13:20, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo.